pinapakilala ko sa inyo ang Toyota Fortuner 2016 year model. Ayan, tignan nyo sa 2016 year model. Bali 7 taon na to. 7 taon na tong sasakyan, pero hanggang ngayon wala pa ring nararamdaman. Nasa good condition pa rin yung kanyang engine. Yung kanyang under chassis, wala pa ring pinapalitan hanggang ngayon. Wala pa ring ingay. Kasi maganda yung pagkakaalaga natin sa sasakyan na ito. Yun ang tuturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-alaga ng sasakyan para maiwasan yung sira ng sasakyan, yung katok ng sasakyan, lalong-lalo yung mga under chassis at saka yung transmission. Pero bago natin umpisahan, nakikisuyo lang po ako. Kung bago ka pa lang sa YT channel ko, please subscribe at paki-like yung aking video. At masaya na ako doon pag ilalike nyo. At tara, let's go. Umpisa natin. At bibigyan ko kayo ng tip kung paano nga ba aalagaan ang sasakyan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa engine. Ayan. Unang-una, ito yung lalagyan ng langis. Ayan, ito po yung dipstick. Yung dipstick, ugaliin po natin i-check yan tuwing umaga kung nasa tamang level po yung ating langis. At saka dapat yung langis, regular po nating pinapa-change oil yan. Susundin po natin yung tamang proseso ng pag-change oil. Halimbawa, yung inilagay mong langis is synthetic, hanggang 5,000 kilometers lang po ang maximum. Dapat po, pag nag 5,000 kilometers na po, change oil na po natin. Huwag na po nating palalampasin. Lalong-lalo na yung palampasin ng 1,000, 2,000. Malaking bagay po yun. Nakakasama po yun sa ating sasakyan. Kaya kaugaliin natin na sundin yung tamang pag-change oil. Sundin po natin kung anong nakalagay sa manual sa Toyota. At saka isa pa, yung klase ng langis na ilalagay po natin dapat is galing po sa Toyota. Kasi sila po ang naggawa ng langis niyan, yung Toyota company. Bagay na bagay po yan sa inyong engine. Kasi kung bibili kayo sa mga mumurahin, sa tabi-tabi, hindi po tayo nakakasigurado sa klase ng langis. Yun po ang karamihan na nagiging cause ng pagkasira ng sasakyan. Pagkatok ng sasakyan, paghina ng sasakyan, kasi nilalagyan natin ng langis na hindi angkop doon sa sasakyan. Disclaimer lang po nililinawin ko lang po. Hindi po ito sponsored ng company. Wala po. Ito yung aking vlog is base lang po to sa aking experience dahil matagal na po akong driver. Lahat po ng klase ng trouble ng sasakyan na experience ko na po, lalong-lalo na po nung ako'y nag-tataksi pa. Naranasan ko na po lahat ng klase ng trouble ng sasakyan. Kaya isinishare ko lang po sa inyo kung paano ang tamang pag-aalaga. At tulad nitong sasakyan na dinadala ko, 7 taon na mahigit hanggang ngayon, wala pang pinapalitan na kahit na ano, wala pang nararamdaman yung sasakyan, nasa kondisyon pa rin ng maayos. Dahil yun nga, yung langis is tamang change oil. In every 5,000 kilometers, pinapa-change oil ko na po siya. Lumagpas man siya, 500 kilometers lang po, hindi ko na pinapalagpas ng 1,000. At sinasabi ko na po yung na-change oil na. Agad naman na change oil. Tapos, ito po yung air cleaner. Meron po yan filter sa loob. Dito sa loob, ito po yung bukasan niya. Ayan, ginaganyan lang yan.
O kaugaliin po din po natin na lilinisin to tuwing mag-change oil. O di kaya kung mayroon kayong panahon, kahit every 1 week, bubugahan nyo po ng hangin kasi napaka-importante po laging malinis to. Alam nyo kung bakit? Kasi ito yung humihigop papuntang loob. Humihigop po siya. Kumbaga dito siya kumukuha ng hininga, dito siya humihinga dito sa air cleaner na ito. Lahat ng hinihigop niya pumapasok yan sa loob ng engine. Kaya dapat palaging malinis yung filter. Dapat palaging malinis, palaging binubugan ng hangin in every 1 week, pinakamainam 1 week. Pag nagawa niyo po yung ganon, malakas palagi ang inyong sasakyan. At saka ito naman po yung radiator. Ayan po yung radiator, lagayan po ng tubig, nakakulan pa siya. Dapat ugaliin din po natin chine-check yan. Kasi kung yung engine is nag-overheat, nako, malaking kasiraan sa sasakyan yon. Doon na magkakaroon ng maraming sira yung inyong sasakyan pagka once na isang beses nag-overheat na yan. Kaya dapat ugaliin, chichikin na always may tubig. Ayan po. At saka ito naman po yung sa power steering. Ayan po. Ito po yung sa power steering para sa monobila. At saka ito naman sa washer fluid. Ito yung tubig na may sabon. Pwedeng lagyan ng sabon, pwedeng wala. Para dun yan sa windshield. At saka pinaka-importante sa lahat mga lods, itong brake fluid. Kailangan parating may laman yan, parating nasa label yan. Kasi nandyan nakasalalay yung ating buhay sa pagmamaneho. Dahil once na mawalan tayo ng brake, wag naman sana mangyari. Nako, kung mangyari yon, magdasal ka na. Tawagin mo na lahat ng santo. Baka sakaling matulungan ka niya na mamarino kung mawalan tayo ng preno dahil nawalan na po ng brake fluid. Importante po yan. Ayan po. Yan po ang tamang pag-aalaga ng sasakyan, mga sikreto. Kailangan ugaliing chine-check lagi. Chichikin po lagi, kaulagaling po natin yung brake fluid, tubig. Pinaka-importante sa lahat, tubig ito. Kasi nandyan din yung buhay ng engine at saka itong air cleaner. Kailangan palaging binubugan ng hangin to. Yung kanyang filter. Kailangan malinis palagi para yung inyong sasakyan malakas. Malakas laging pumihit. Walang nararamdaman na kahit na ano. Ayan. Tapos yung sa transmission na pampo, dahil ito naman po ay automatic transmission. Ang nilalagay po dito na langis yung ATF, yung automatic transmission fluid. Yun po ang ilalagay. Kailangan din po yun, chichikin mo in every 50,000 kilometers minimum. In maximum 60,000 kilometers dapat mapapalitan na po natin yung langis ng transmission po natin. Kasi importante din po yan. Yung automatic transmission, ATF po talaga ang inilalagay. Hindi po ang gear. Kasi ang gear oil, para lang po yan sa manual. Pag automatic, huwag na po tayong malagay na gear oil sa mga automatic na transmission. Kasi so malapot yung gear oil, makaka po yun sa ating transmission. Kasi yung transmission, meron yan mga buta sa loob na gayom lang na regular, kaya na lagyan ng langis yun. Tapos na hindi na lalagyan ng langis yun, ang inilagay po halimbawa gear, yung malapot, yung pumapasok sa loob, mag-i-in, kakalangin yun, doon simulang masisira ating transmission. Kaya pagka yung
pong sasakyan is naka automatic transmission, ilalagay po natin yung ip lang po, yung automatic transmission fluid po ang yun po nasuggest, yun po ang tamang inilalagay. Pero pag manual ang sakyan po natin, yun ang inilalagay. Pwede rin po yung oil ilagay doon. Yun po, in every 50 to 60,000 kilometers dapat pinapalitan natin ng langis ang transmission. Huwag po natin antay na umabot ng 100,000 kilometers. Makakasama din po yun kasi yung langis na inilalagay ng transmission TF, lalapot din po yan sa katagalan. Pag lumapot din siya, hindi napapasok yung mga gakam na butas sa loob ng transmission. Doon na rin magmula masisira yung transmission. Kaya yun, ang buhay ng sasakyan nasa langis po. Kaya kailangan ugaliin po nating chichikin po sa engine, sa transmission. Yun, kailangan po. Yun lang po. Tsaka sa pag basta lagi mong i-check yun, sisiguraduhin ko sa iyo 100% tatagal ay ng ating mga sasakyan. Hindi basta-basta masisira, basta susundin natin yung tamang pag-aalaga ng sasakyan. Alam nyo kasi mga sasakyan ngayon, mga masilan na yan kasi nagpakasinsor na lahat yan. Nakasinsor na lahat yan. Yung sensor pag nakasins ng hindi maganda yun, hindi aandar yan, hindi kaandaran ng inyong engine. Kaya dapat palaging tamang langis ang ating inilalagay. Kung para sa diesel na engine, dapat para sa diesel din na langis ang ilalagay natin. Kung para sa gasolina, para sa gasolina kasi dalawang klase yan. Ayan. Yun lang. Hanggang ito na lang. Kung sa tingin nyo ay nakatulong ang aking video, please subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa aking video na yan na-upload. Yun lang. Maraming salamat at bye-bye sa lahat.